Amazing morning, mentor. Welcome po sa day 2 ng ating basic training ng Dream Team, Team USA and Canada. Thank you very much po for today. Ako po naging host nyo. But before that, let us pray po muna. Heavenly Father, thank you po sa umagang ito at binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang magsing at magkatipon-tipon upang magbigay ng karunungan sa bawat isa, mag-share ng aming knowledge tungkol sa aming negosyo. I-bless mo po ang aming speaker na makapag share ng kanyang knowledge, aming ginagawa sa araw-araw. Paano po namin ito mai-share sa lahat. Thank you po sa mga mentors na walang sawang nag-attend at nagbibigay ng suporta sa bawat isa. Bigyan niyo po ng wisdom ang speaker namin. Kaya na rin po ang lahat mga makikinig at nakikinig na magkaroon sila ng more knowledge sa aming ginagawa. Thank you po Lord at ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Okay po. Since nasa travel po ako, so okay lang po na aintuin to. Pero hindi po magiging lang yun upang hindi natin ituloy ang ating ginagawa, no? Let me share my short background. Why I am here in I am Worldwide. Naano rin din po ako, ito pong speaker natin, ay siya po yung dahilan kung bakit ako na naging part ng business na to. Kilala ko na po siya since 2010. Magkasama kami sa Singapore. At kahit sa dati naming negosyo, siya rin po ang naging kasama ko. Kaya na-invite din niya rin po ako, no? Kasi po, ako po ay dating OFW for more than 20 years. Sa ngayon, nandito na sa Pilipinas, magto 2 years na rin for good. Doing the business part-time. And ano rin po ako, full-time farmer, entrepreneur. I'm a mother of 2. And ang achievement ko po dito sa company natin, nag-platinum just for you na rin po ako. 3 times Give Me 5 Achiever. And nasa 6-digit income earner na rin po ako. And meron na rin po akong team na build, Star Dreamers International. And sa ngayon po, ginagawa ko na siya na naging full-time ang negosyo. Then, dun po bago po ko ipakilala yung ating speaker, bibigyan ko lang po kayo ng short background niya. Siya po ang founder ng Dream Team Worldwide, a father of 2. Nasa 4 million circle na po siya at free travel incentive po siya, nakakahit na po siya, nakarating na po siya ng Hong Kong, Japan, and then congratulations kasi nahit niya rin po ang Singapore. Tapos aside from that, car achiever and mga multiple gadget na po ang na-receive niya by doing this kind of business. Dati po siyang sales representative sa Singapore back then nung magkakasama kami. Pero mas pinili niya na gawin na lang yung negosyo full-time at para makasama niya ang kanyang pamilya rito sa Pilipinas. Hindi ko na po patatagalin at sana
yung mga iti-training niya ngayon ay makapagbigay ng ah, more learning sa atin. Uh, Please welcome uh, our Grand Mentor of Dream Team, Mentor Sam Palomo. Alright, thank you, Mentor Marilyn. Ayan, sa magandang pag-host kahit nasa biyahe yata siya, no? Anyways, kamusta po kayo guys? Can you type how do you feel right now dyan sa ating chat? And I'm coming to you here live at 8:27 a.m. in the Philippines right now, LA. Yeah, okay? So, Los Angeles Boreales. Tama ba? Pinifeel ko na yung ano, yung maraming jade sa likod natin. Ayan. Yung ganyang background kasi ano yan eh, pang-attract ng ano yan, ng maraming jades. Kasi nakaka-inspire yung mga leaders po natin, kahit mga baguhan lang sila, di ba? Sunod-sunod ang mga jade pay-ins. So nakaka-challenge sa mga matatagal na, di ba? Kasi yung mga bago, ang daming mga pay-ins eh. Tayong matatagal, dapat mas ma-challenge tayo na yung mga bago, ang daming pay-in, dapat yung mga luma, ganun din, no? Di ba? So, ang ganda ng topic po natin ngayon, yung I am five. Yan. So, yan po ang pinaka buhay, the life of the business, or the heart of the business. Pag wala ka niyan, so imagine mo yung taong walang heart, ano mangyayari, 'di ba? So, mamamatay. So, ibig sabihin, pag wala po ito sa sistema mo, so patay din po yung business, 'di ba? Pag wala itong I am five na to. So, alam ko po, meron ka pa ditong hindi kasama na bago mong member. May chance ka pang kulitin siya, push mo siya, uy, si yung grad mentor Sam natin ang speaker pala ngayon. Sama ka, pasok pa, kaka-start pa lang, no? Di ba? Pwede mo pa silang kulitin kasi ito pong I am five na topic ay this is the very, very important basic training. Okay? Because this is the heart of the business. Pag wala po, pag wala po itong I am five na to, wala. Tapos ang usapan. Alam mo yan? The business will not grow kasi walang I am five. At bago tayo kumita ng bonggang-bonggang six figures, seven figures, or even eight figures, ito po ang pinaka-basic foundation ng negosyo. I am five. Okay? Patype nga po dyan sa ating chat. I am five. Sige po. Tayo po ngayon ay nasa 13 million. Marami pang space yung Zoom natin, no? Pwede pa natin kulitin. May time pa tayo, no? 2 minutes. Sige, bigyan natin ng time. Kasi baka may, especially pag bagong member. Alam niyo po sa mga bagong member, nandyan yung bagong excitement. Yan. Nandyan yung kakagising lang ng kanilang diwa sa kanilang pangarap. Alam mo yung ganun? Ang sarap nilang bitbitin sa mga gatherings po natin. Sa mga mentoring, sa mga training. So bitbitin nyo ng bitbitin. Invite mo. Kung makulit tayo, mag-invite para magka-pay-in, mas makulit po tayo after. Yan po ang sistema ng negosyo natin. Hindi pwedeng makulit lang tayo nung pinapa-member natin. Nung nag-member na, hindi na tayo maramdaman. Hindi tayo ganun, no? So tayo po ay kakaiba tayo sa ibang kumpanya or sa ibang mga networkers. Sa iba nga kasi, pag na-recruit na, tapos na. Sa atin iba. Pag na-recruit mo, doon pala nag-umpisa. Doon pala nag-umpisa yung journey niya at yung journey niyo as partners, no? Kasi ano yan, long-term partner mo yan, yung makakasama mo dito sa negosyo. Hindi kasi temporary to eh. Kasi nga yung negosyo natin napapamana. So ibig sabihin pang long term, pang generations to generations. So di ba? Ganun siya. So yung pagsasamahan po ninyo ng inyong pong business partner, medyo mahaba talaga yan. So may time pa. Sige. Kulitin natin na kung pwede mo tawagan. Oy friend, mentor, hala, wala ka pa sa Zoom, pasok na. Ganun. Kasi start na actually tayo pero tamang-tama lang at ano, kaka-start pa lang. Pasok, habol ka pa. Iba pa rin kasi yung live kaysa doon sa replay. Okay? Kahit na may replay tayo sa YouTube channel natin.
Kasi mamaya gagawin nating special to, talagang magtanungan tayo, Q&A, kasi again, this is the heart of the business. Pag wala kang IM5, wala. The business will not grow, the team will not grow, and you will not grow. So kapag hindi ka nag-grow, anong opposite ng growing? It's dying. Pag ang isang bagay hindi nag-grow, ang opposite ng growing ay dying, so namamatay. So siyempre ayaw naman nating ganoon, di ba? Kaya kailangan dire-diretso. Ayan, I am five. And how do you feel right now? Today is Tuesday in the Philippines. It's 8:32 in the morning, and dyan po sa US ay 8:32 ng gabi ng, tama ba? Hindi, Wednesday ngayon pala. Nalilito na tuloy ako sa ano. September 6. Wednesday na dito. Ayan, Tuesday kahapon. So Tuesday ngayon sa US and Canada, pero sa Pilipinas ngayon Wednesday na. Ayan. So, kumusta naman kayo dyan? I am not feeling great physically tonight, but I'm excited to listen. Oh, di ba? Yan ang, dyan tayo saludo, no? Kay Tita Avi ko. Kahit physically, medyo kailangan ng pahinga, pero nakikinig pa din, di ba? Ayan. So, mas lalo po natin gagalingan kasi 15 million na tayo. Okay? Mas lalo pa natin gagalingan pag umabot tayo ng 20 million. Di ba? Kasyang-kasya yan sa Zoom. Okay? So, ang tungkol po sa I am 5, okay, makwento ko lang ano. Dito po masusubukan kung gaano ka seryoso ikaw sa pinasok mong business. Okay? So, ibig pong sabihin, yung I am 5 na yan, dito niya palalabasin yung talagang totoong ikaw. Yan. So, kung ikaw ay, sabihin natin, mahihain, lalabas yan, pagiging mahihain mo, pero ma-overcome mo yan. That's the good news. Okay, ma-overcome mo yung pagiging mahihain mo kasi sa negosyo natin, kailangan mo siyang ma-overcome. Okay? Wala kasing successful negosyante na nahihiyang kumausap ng tao. Okay? Walang successful negosyante na hindi na-overcome yung kanyang pagiging mahihain. Okay? Halos lahat naman ganun, di ba, yung sinasabi, mahihain ako, nahiya ako kumausap, di ba? Don't worry, hindi ka nag-iisa, marami tayo. Okay? At sa totoo lang, sa US, may study nga sa US na number one fear in America is talking to strangers, di ba? Yung public speaking. So hindi ka nag-iisa, marami tayo, maraming takot na sa ganyan. Takot kumausap kasi napalaki tayo ng parents natin, di ba? Anak, do not talk to strangers. Di ba? Parang tinatakot tayo, huwag ka kumausap ng hindi mo kilala, ha? Tapos may kurot pang kasama, di ba? So, natanim sa utak natin na pag hindi natin kakilala, huwag natin kausapin. Di ba? Pero, yan, sa nature ng business po natin, yan, kailangan pala kung makausap tayo, hindi natin kakilala. At saka pag may business ka, pag may restaurant ka, halimbawa, pwede bang, hindi po namin kayo kakilala, hindi po kayo pwede mag-dine-in. Para lang po ito sa mga kakilala namin. May restaurant kayo nakita ganun. May nakainan ka na ba na gano'n na restaurant? Hindi kayo entertain. Ay, sorry sir, ma'am. Hindi po kayo pwede mag-dine-in sa amin kasi hindi po namin kayo kilala. Para po ito sa mga kakilala lang namin kasi mahihayin po kami. Di ba? May tindahan ka, may bibili sa'yo. Pabili po. Sino ka? Sorry, hindi kita kilala. Hindi kami pwede magbenta sa hindi namin kakilala. May bibili sa'yo ng barley. Tapos hindi mo in-entertain kasi hindi mo kilala. Pwede ba yon? Di ba? Hindi po. So, kailangan masanay kang kumausap ng hindi mo kakilala. Okay? Huwag ka mahihiya. Alright, so, okay na ba? Ready na kayo? Pa-type nga po dyan ng I am ready. Sige po, para tayo ay makapag-start na. Alright? Blessed dahil kakasugod lang ng sa bahay ng dalawang masisipag na leaders dito. Ayan. Sabi ni Mentor Judy. Okay.
Sinugod ba naman ng 2 agila si Mentor Julie? Ubos agad. Ito yung magandang problema sa business natin, no? A very good problem. Yung bang kakarating pala ng stocks mo, may-ari na. Galing, no? Kakarating pa, on the way pa lang yung stocks mo, sold out na. Di ba? Ang galing. Ganyan kalupit ang negosyo natin. Okay? Kakarating pa lang, kailangan na mag-reorder ulit. Kailangan na ulit magpa-ship kasi ubos na agad, di ba? Very, very good problem. Okay? So, punta na tayo sa ating topic na back to basic. Okay? At yan dapat po ay hindi na, alam mo yun, yung parang, hindi na kailangan memorize yan. Vision na to. Sabi nga, kailangan maging habit mo na to. Hindi na yung parang lagi tayo bumabalik. Kundi, ito na yung isinasa buhay natin. Hindi na natin, na-internalize mo na yung basic ng ating business. And that is I am 5. Okay? Limang skills lang naman yan na kailangan nating ma-master, at para ma-master mo siya, kailangan mo siyang ginagawa araw-araw. Okay? So, tingnan natin. Ito po ang ginagamit na slides mismo sa office. So, actually, ayan. First time ko rin to na ito yung slides. Di ba? Kasi ito yung ginagamit nila Mentor TJ sa head office natin. So, tingnan natin kung paano natin itong isi-share. Version Mentor Samo. Di ba? Okay. Sabi dyan, the excitement. Okay. Ang tanong, sino dito ang excited? Okay, sige nga, type nga natin dyan, I am excited. At bakit ka excited? Alam mo, kailangan, uh, bakit na-excite ang tao? Yan. Sa tingin niyo, bakit ka excited sa tingin niyo? Sige nga, bakit ka excited? Anong reason? Okay? At kailangan pala, kung ano nagpapa-excite sa'yo, dapat yun ang laging klaro sa'yo. Clear sa'yo yung reason mo bakit ka excited para everyday excited ka. Walang magiging distraction. Saan ka excited? Okay, sabi dito ni Mentor Julie, dahil great things are coming, no? Expectation of the best things to happen in your life. Excited siya doon, no? Sino pa po? Ano yung reason mo bakit ka excited? Sige nga, tingnan natin. Kasi po, mentor, isa na lang, just for you na. Ganon. Isa na lang kasi, give me 5 na ako. Ganon, yan. Isang kembot na lang, millionaire circle na ako, mentor. Mga ganon. Mentor, maglalabas na rin ako ng kotse. Car achiever na rin ako. Excited. Di ba? Ano pa? Ang dami. Isa-isa lang. Hindi ko mabasa lahat, no? Bakit kayo excited? Excited to help others in need. Ganon. Di ba? Pang Miss Universe yan eh. Ano pa? Ang dami. Hindi ko mabasa lahat. Di ba? Kasi mentor, yung nire-recruit ko 5 years ago, sasali na daw ngayon. Di ba? Ay, hindi nyo siguro nababasa yung nababasa ko. Ako, nababasa ko yun eh. Kasi mentor, yung pati ex-boyfriend, di ba? Magjo-join na. Excited kasi pati yung ex, magjo-join na, di ba? Kasi nga, pwede kahit sino eh, no? Para saan ka ba buwabangon araw-araw, di ba? Ano nakakapag-excite sa'yo? Dapat klaro po ha, klaro, klaro. Kasi what makes you excited, yan ang magbibigay sa iyo ng, alam mo yun, energy every day. Gaganahan ka. Di ba pag excited, ganado? Tama? Mo yun. Kasi kapag wala ka ng excitement, di wala na. Wala ng buhay. Di ba? Kakausap ka ng tao, wala kang excitement. Di ba? Damang-dama yung, alam mo yun, pagiging down mo. I mean, yung emotion mo, no? Kailangan high. High level of excitement dapat, especially pag may kakausapin kang prospects. Hitting two birds with one stone, health and business go together with I am. Yun. Doon excited si mentor, si Tita Avic, no? Kasi mentor, two birds in one stone. Kaya ako excited dito. Kasi habang ginagawa ko siya, di ba?
na-hit ko 2 birds in just one stone. Ang ganon. O ano pa, yung iba wala, hindi malinaw ang ano, bakit ka excited, no? O yun, excited si Mother Agape kasi sa kanyang deepest why. Yan. I'm excited every day because of my son, because of my hobby, because of my family. Alam mo yan? So, kailangan klaro ha. Okay? Kasi pag hindi klaro, ay di malabo din ang pagiging, alam mo yun? Hindi mo alam na ano yung feelings mo. Kailangan everyday may excitement ka. Pero nawawala yan kasi minsan, no? Hindi ka naman talaga oras-oras excited, pero kailangan mo lang siyang i-maintain everyday. Okay? I am excited kasi ang daming natutulungan ng Barley o di ba sabi ni Mentor Judy sa makakapag-replay po na to sa ating YouTube channel o bakit ka excited at saka dapat excited ka everyday. Kung wala kang reason na maging excited, dapat magkaroon ka. Okay? Excitement kasi is the feelings, no? Ang feelings kasi sumusunod sa thoughts natin. So sa madaling sabi, pag yung thoughts mo, wala kang iniisip na kaka-excite, ay di yung pakiramdam mo, hindi ka excited. So kaya kailangan i-connect mo yun, no? Na naka-align yung thoughts mo sa feelings mo, no? Magiging excited ka kapag iniisip mo yung magandang mangyayari sa family mo, sa loved ones mo, yung goals mo, 'di ba? Yung deepest why mo. Yun yun. Yun dapat ang laman ng utak mo. Kasi kapag ang laman ng utak mo, yung mga negatibong tao nakapaligid sa iyo o yung mga taong they saying negative words towards you, 'di ba? Mga taong nagsasabi ng hindi maganda sa iyo, sa ginagawa mo, etc. At yung mga alam mo yon, yung mga sa tingin mo ay mga nakaaway mo or yung mga nakaraan, the past na mga failures, rejections, discouragements, pag yan pa rin ang namumutawi sa yung mga thoughts, wala ka talagang excitement. Okay? Negative thoughts will still nanakawin niya your excitement. Kaya dapat yung thoughts of negativity, palitan ka agad siya ha. Kailangan palitan siya. Dapat maging positive thoughts. Kasi yung thoughts natin na nagmamanifest sa feelings natin, if you have negative thoughts, natural, negative feelings ang sunod dyan. Pag iniisip mo lagi, wala akong customer, wala akong mabentahan, wala akong pay-in, pag yung mga yan ang iniisip mo, ano mangyayari? Excited ka ba? Di ba hindi? Okay? Kung hindi naman ho kalabisan, ano ho, pwede po tayo mag-open ng camera po natin para makita ko ang excitement ng iyong mukha. Ayan. Okay, salamat sa pagsama sa akin. Masarap din talaga pala nakakakita ng mga excited na face. 'Di ba? Na mga farsons. Okay, kaya dapat po ha, excited tayo every day. Kaya nga po 'di ba, nakalagay doon sa Bible, no? Na consider it pure joy daw. Kahit na tayo daw po ay may mga trials na, may mga tribulations, may mga obstacles, may mga problem, kailangan pala magbigay pa rin tayo ng kaligayahan, no? Nagagalak pa din daw dapat yung ating puso, no? Sa Book of James nakalagay yun din, di ba? Na consider it pure joy, my dear brothers and sisters, whenever you face trials of any kind. So, di ba, kailangan pala, no? Kahit na walang pay-in, dapat may pay-in ka ngayon, tapos wala kang, hindi natuloy, o dapat excited ka pa din. Alam mo yun? Hindi, wala pay-in ako po, ayaw ko nang kumausap. Sinabi niya sasali siya, di ba? Down ka na. O, sinabi niya, bibili siya ng barley, hindi naman bumili, ayaw ko na. O, hindi dapat ganun, ha? Dapat excited ka pa din kasi laging may next, di ba? May susunod dyan. At susunod lagi maganda. Okay? Kasi what you expect, you will attract. Pag in-expect mo kasi wala kang mabentahan, wala kang ma-recruit, ay di kung anong in-expect mo, yun talagang ma-attract mo, di ba? Oh. Alright? So, ito yun, no? Yan, disappointments, dadaan po tayo dyan. Pero dapat again, yan ay, ano, kumbaga sa, kumbaga sa pagkain, palaman na lang yan. Okay? Kumbaga sa
Kumbaga sa sinigang, yan yung pampaasim, pampasarap yan. Always look at things kahit na negative siya, tingnan mo yung positive. Sabi nga po, no, in every adversity, there's always an opportunity that you have to look on. Tingnan mo yung maganda sa pangit. Huwag puro pangit ang tingnan. Okay? In every problem, there's always solution. Yan. Hindi pwedeng nakatutok na lang sa problema na walang, alam mo yun, na parang feeling mo wala ng solusyon. So, ang disappointments, yan. Kasama yan talaga sa negosyo. May negosyo ka man o wala, may disappointments. Alright? So, ibig sabihin, hindi yan pwedeng nakawin niya yung iyong excitement, ha? So, when you feel disappointed, let go. Pabilisan tayo ng mag-let go ng negative feelings. Para sayang kasi yung space eh. Sayang ang space sa puso natin. Ang panatilihin natin sa puso natin ay mga positibong bagay. Okay? Yung disappointment, positive, negative. Negative, di ba? Let go na kaagad. Kasi nagkukos po ng sakit yan ha. Sa totoo lang, no? Isa sa dahilan bakit nagkakasakit ang tao kasi marami kang grudges. Marami kang kinikimkim ng mga masama ng loob, ng mga disappointments, yung mga unforgiving mo, yung hindi mo mapatawad sa nakaraan mo. Isa pala sa nagiging dahilan ng sakit yun. Oo. So kaya kailangan let go ka kaagad. Ang Diyos nagpapatawad, ikaw pa kaya, tayo pa kaya. Kahit gaano kasama ang tao, pinapatawad ng Diyos. Ikaw, pag hindi ka nagpatawad ng kapwa mo na nag-disappoint sa iyo, ano mangyari? 'Di ba? Ikaw mismo ang maapektuhan talaga. Kaya let go of that. Alright? Disappointments, normal lang yan. Okay? Let go. Okay? Critical point of quitting. Lahat po tayo dito dumarating sa point na gusto ko na mentor give up. Ayaw ko na. Magkukwit na ako. Kasi ang tagal-tagal ko na isang taon na ako. Kahit isa wala pa ako na-recute. Eh baka kasi puro pa-cute lang ha. Wala ka na-recute. Anong recute mentor? Yung nagpapa-cute kaya walang ma-recute. Ah, alam mo yung ganong moment na feeling mo talagang wala na. Ayan. Huwag ka mag-alala, hindi ka naman nag-iisa dyan. Lahat po tayo dumadaan sa critical point of quitting. Yung gusto mo na mag-quit, gusto mo na mag-give up, gusto mo nang sumuko, ayaw ko na. Di ba? Lahat tayo po, hindi ka nag-iisa. Pero, yan din po yung moment na kailangan mo siyang mas ituloy pa, mas i-push pa. Yan. Bakit? Kasi behind that moment, nasa likod pala niyan, yun na pala yung hinihintay mong breakthrough. Yun na pala yung hinihintay mong, yung hinahanap mo na maging right partner mo. Di ba? Success is having the right partner. Yung right partner mo pala na pinagdadasal. Yun na pala yung susunod mong makakausap. Eh, ayaw mo na. Hindi ka na kumausap. Alam mo yung ganun? Alam mo, napakaraming story ng tungkol dyan. Yung makukuha na sana yung yung success, nag-quit pa. Kaya nga sinabi-sabi po lagi ng mga experts sa ating pong business na nabasa ka na eh. Enjoy mo na, maligo na tayo sa ulan. Alam mo yung ganun? Nahirapan ka na eh. Get a reward from it. Di ba? Mahirap naman din kumausap. Yes, mahirap din naman mag-promote. Alam mo yun? Nahirapan ka na eh. Eh di, get a reward from it. Ituloy-tuloy-tuloy mo na. Kasi mas mahirap yung magkaroon ka ng regrets. Hala, Eh, sana pala hindi ako nag-quit. Sana pala tinuloy ko. Eh si, makikita mo. Si Mentor Patricia, kasabayan ko lang yan eh. Hala, ngayon, millionaire circle na siya, oh. O, di ba? Alam mo yan? Yung magre-regret ka man na, dapat pala tinuloy ko na lang mag-IAM. Dapat pala yung barley talagang sineryoso ko. Kasi, yun ang mas masakit, di ba? Yung puro ka regrets. Si ano, kilala ko to eh. Si Mentor Julie na yan, kilala ko yan. Kasabayan ko lang yan eh. Eh ngayon, grabe oh, namamayagpag na sa business. Sa Ayam Worldwide, grabe, sumisikat na siya oh. No, napopromote, diba? Nakakapag-travel. Ang laki na ng income. Tapos ikaw, nga nga. Diba? Kasi nag-quit ka.
Alam mo yung gano'n? Alam mo, mag-quit ka lang kung walang naging successful. Pwede ka eh. Alam mo yung gano'n? Mag-quit ka kung walang talaga naging matagumpay sa ginagawa natin. Di ba? Doon, doon, doon ka, alam mo yun, ikaw yung mauna mag-quit kasi wala pa naging successful. Okay lang siguro yung gano'n eh. Pero yung marami ng successful sa negosyo natin, tapos nag-quit ka kasi feeling mo, hindi kasi para sa akin yan. Kasi ano, alam mo yung gano'n? Hindi eh, hindi. You'll never know kasi eh. Sa totoo lang, lahat po tayo, may purpose kasi bakit tayo dinala dito ng Diyos. At yung purpose na yun, ako naniniwala ko ang purpose ng Diyos ay hindi lamang makadiscount ka ng 50% sa barley. Sino naniniwala dito? Sige nga, pakitype niyo po ng big I am. Yung naniniwala na dinala ka ng Lord dito beyond 50% discount. Yung naniniwala ka sa sarili mo, Lord, dinala mo ako sa I am worldwide, dinala mo ako dito sa barley, hindi lang para makadiscount ako ng 50%. Di ba? Mayroon talaga mas malalim na dahilan, Lord. Di ba? Hindi yung para maging ano lang ako, product user at makadiscount ng 50%. Lord, alam ko may mas malalim pa. Yon. Yun yung pagiging agents of hope natin. 'Di ba? Ahente tayo ng pag-asa. Makapagbigay tayo ng pag-asa sa mga taong hopeless na. Marami kasing tao hopeless na eh. Hindi na alam, gagaling pa ba ako? 'Di ba? Hindi, ito na talaga yung sakit ko. Sabi nga ng doktor, panghabang buhay ko ng sakit to eh. Yung inaccept na lang yung defeat na tinatawag. Ganito talaga ang buhay namin. Pinanganak ako mahirap. Ganito sanay naman ako maging mahirap. Okay na, masaya naman kami. Yung wala nang hope for better. Kasi nga, yun na tinanggap na nila. They accept the defeat of life. Ay hindi po eh. Sa totoo lang, lahat po tayo, pinanganak tayo na champion tayo. Di ba may pag-aaral po sa siyensya, no? No, na ang tao pala, nung ikaw ay nabuo doon sa sinapupunan ng ating mga nanay, milyon-milyon po pala ang kasabayan natin na mga similya ng tatay natin. Okay? Tapos, ibig sabihin, ikaw ang lumabas, ikaw na buo. Di ba? Ibig sabihin, pagkapanganak mo pa lang, champion ka na. Kaya lang, ang kaaway kasi natin, si Satan. Si Mr. Satan. Yan talaga ang totoong enemy natin. Hindi mo kaaway yung mga taong ayaw sumali sa I Am Worldwide, ayaw bumili ng barley, hindi mo sila kaaway ha, kaya wag natin sila awayin ha. Ang totoong kaaway natin si Mr. Satan. Wala siyang ibang gustong gawin kundi to steal, to destroy, and to kill. Sa Bible po yun. Yun lang yung tatlong ano niya, mission niya sa buhay niya. Okay? Nakawin niya pangarap mo, nakawin niya potential mo, i-destroy ka niya, sirain niya ang bukas mo, at patayin ka niya. Magpatiwakal ka. Yun ang gusto ni Satan para kasama ka niya sa hell. Ang hell kasi ginawa iyan ng Diyos para kay Satan. Si Satan naman gusto niya mag-recruit ng kasama doon. Huwag ka magpa-recruit ka sa kanya. Ha? Ibig sabihin, dapat hindi ka quitter. Dapat ikaw isabuhin natin yung pagiging champion natin, ha? Okay? Yan. So, never ever quit. Okay? Especially dito sa ginagawa natin. Kasi alam mo, ikaw ay napufulfill mo yung purpose mo dito sa ginagawa natin. Nakakatulong tayo sa kapwa natin, no? Alright? So, pag dumating ka sa critical point of quitting, gusto mo na mag-give up, anong sagot mo sa sarili mo? Di ba? Dapat i-overcome mo yung sarili mo ha. Yung gusto mo nang bubigay, dapat ma-overcome mo yun na klaro sa iyo yung why mo. Before you even decide to quit, remember your reason why you start. Bakit ka nag-start? Yun lang naman yun di ba? Bakit ka nag-start? Because full of hope ka, full of faith ka, full of love. Punong-puno ka ng pag-asa, punong-puno ka ng faith mo. Kaya lang ninakaw sa iyo yan ng kalaban to the point na gusto mo na mag-quit. Nakalimutan mo na yung deepest why mo. Nakalimutan mo na yung purpose mo. So, never ever. Kaya kailangan ma-remind ka everyday. Kaya nga dapat yung excitement, nandun siya everyday. Okay? Ito yan. ang kapalit ng hindi ka
nag-give up. Okay? Tinutuloy mo kahit mahirap. Growth. Okay? Mahirap naman talaga mag-grow. Halimbawa, di ba, sa mga bodybuilders, ang hirap kaya magbuhat ng mga dumbbells, no? Ang hirap kaya nun. Pero hindi mag-grow yung muscle eh. Pag hindi mo ginawa yun eh. Hindi ka naman pwedeng yung kaibigan mo, bro, ipagbuhat mo nga ako. Kasi gusto kong lumaki muscle ko eh. Sige na, gusto mo bayaran pa kita. Magkano? Pwede ba ganun? Ipagbubuhat ka ng friend mo. Di ba? Carry your own. Ganun nga ang buhay natin, di ba? Nandyan ang mga kaibigan natin, mga partners natin sa negosyo to inspire us. Pero, ikaw pa rin. At the end of the day, ikaw pa rin, no? Ikaw pa rin ang magbubuhat. Okay? Ikaw pa rin ang kikilos. And eto yun. When you grow, ito yung mga, kumbaga, benefits. Okay? Pag nag-grow ka sa personality mo, sa skills mo, sa negosyo mo, ang kapalit niyan, yan. Actually, hindi lang financial freedom, no? Kasama na dyan yung time freedom, pati yung kalusugan natin. Sino ba naman ang ayaw ng ganyan? Okay? Kaya, ibig sabihin, pa nag-quit ka, ito yung, dito ko nag-quit. Nag-quit ka sa pangarap mo. Diba? Nag-quit ka dun sa deepest why mo. Nag-quit ka dun sa mas maganda sana mangyayari sa'yo. Alam mo yan? Kaya never ever quit. Ano po? So, ito na yung sa IAM 5, yung prospecting. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Kasi without prospect, no IBP. Sinong iimbitahan mo din? Kaya prospecting yung pinaka number 1. Kaya kailangan meron kang laging addition sa iyong prospect list, sa listahan ng mga prospects mo. Lagi ka dapat may bago, no? Okay? Para hindi ka maubusan, ha? So, prospect as you go. Ibig sabihin, paglabas ng bahay, kung sino yung makakasabay mo, makita mo, lahat yan, possible yan na maging prospect mo. Potential prospect yan lahat. Okay? At prospect ka kasi gusto mong matulungan sila, ma-reach out sila, no? Okay? Maganda yung layunin, maganda yung motive mo. Kaya itutuloy mo lang yan. So, punta na tayo dun sa lahat, sa total ng 5. Prospecting, inviting, presenting, closing, and follow-up. Kailangan siya, kahit nakapikit ka, alam mo yan 5 na to. Okay? Kasi this is the heart of the business. Pero, makikita mo, may pagkakasunod-sunod siya. Ang pinaka-importante sa lahat dyan, yung number 1. Kasi pag walang prospecting, sinong iimbitahan mo? Sinong pipresentan mo? O, di ba? Kaya number 1, prospect. Number 2, magkakasunod, di ba? Iimbitahan mo yung prospect mo. Number 3, pipresentan mo yung na-invite mo. At i-close mo yung na-presentan mo. At yung na-close mo, yung follow-up mo. Connect yan. Simultaneous po nangyayari yan. Alright? Yang 5 po na yan. At everyday po dapat nangyayari po yan sa atin. Okay? Everyday may nakakausap ka, may nai-invite ka, may presentan ka, may pinapollow up ka, may kino-close ka. Yan po ang nature ng business. Yan yung business cycle natin na tinatawag. Bonus na lang yung ibang mga training natin. Pero ito talaga siya. This is the heart of the business. Everyday dapat nagsa-circulate ito. Itong 5 na to. Halimbawa, ngayong araw, if ever ngayong araw wala kang na IBP, pero dapat at least may nagawa ka sa 5 na yan. May bago kang prospect, may bago kang na-invite, may na-follow up ka. Hindi pwedeng yung 5 na yan, 0 sa isang araw. Gets natin? Hindi pwedeng 0 sa isang araw to. Kasi pag 0 yan, para kang may tindahang sinarado mo. May restaurant ka na sarado. So natural, walang patay negosyo, sarado eh. Di ba? So kailangan, yung 1 to 5 na yan, hindi mo man siya ma-perfect sa isang araw na 5 na yan ginagawa mo. Pero dapat, hindi ka ma-zero. Kasi pag sa isang araw, yung 5 na yan, wala ka nagagawa, unti-unting mamamatay ang negosyo mo. Na darating sa point, paano na nga mag-prospect? Paano na nga mag-invite? Hindi ko na, alam mo yan? Parang hindi mo na alam, di ba? Kasi, matagal mo na siyang hindi ginagawa. Kaya dapat, yung 1 to 5, simultaneously, everyday, meron at merong
nagagawa dyan. Hindi mo man siya perfectly nagagawa yung 5 sa isang araw, pero simultaneously, nagagawa yung 5 na yan na hindi siya nasi-zero. Alright? Klaro tayo dun ha? Okay, next natin. Oh, ano to? An anong hayop yan? Type na natin. Nakita ko lang yan eh. Okay. Or Yan po ba ay monkey? Ano po yung nakikita ninyo? It's Kambing. donkey. Sabi ni Mentor Marilyn, kambing daw. Sabi ni Mentor Ave, donkey. Sosyal yan, donkey. Kala ko monkey eh. Okay. Maraming nakakita ng donkey. Depende talaga sa pagtingin natin, no? Siyempre, yung iba, tingin, kambing. Yung iba naman, mukha siyang kalabaw, mentor. Mukha siyang tamaraw, mentor. Depende sa pagtingin natin yan. Ah, sige, donkey na daw. Mas marami donkey. Okay. Ito yung kwento tungkol sa donkey. Saan siya? Nasa, ano yan, hukay? Ano yan? O basta dyan. Ang kwento niyan ganito. Itong si donkey na to, hinahabol siya ng mga taong bayan. Siguro gusto siyang gawing pulutan. Gusto siyang litsunin, di ba? Siyempre, tumatakbo siya sa kanyang buhay, di ba? Parang yung topic natin kahapon sa Y Network Marketing, Why I Am ni Mentor Marcela. Nandiyan ba si Mentor Marcela? O shout out. Di ba? He is running for his life. Kasi maraming hinuhuli siya para malitsyon siya, no? Ngayon, ang nangyari po, nahulog siya dyan sa kakatakbo niya. Nahulog siya dyan sa ah, deep well, sabi ni Mentor Marilyn. Sabi ni Mentor Roser, balloon. Sa balloon siya nahulog. Yan. So, dahil nahulog siya dyan, siyempre, bad trip na yung mga naghabol sa kanya. Hindi siya mahuli eh, no? Okay? Ang ginawa ng mga taong bayan na to, ano siya, yung tinatabunan siya ng lupa. Papatayin na lang siya doon. Parang ililibing na lang siya ng buhay. Bad trip na sa kanya. Pinahirapan niya eh, no? So, hindi siya nahuli eh. Kasi, ang bilis niya siguro tumakbo, di ba? Kasi nakasalala yung buhay niya, di ba? Pero, matalino si Donkey, no? Matalino siya. Ang ginawa po niya, yung lupa, no? Tinatabon sa kanya. Ang ginawa niya po, magaling pala siyang sumayaw. Sino po nakapanood sa inyo ng Shrek? Ang galing pa, 'di ba kumakanta si Donkey, 'di ba? Singer 'yan eh. Kumakanta-kanta siya, tapos sumasayaw-sayaw lang siya. At tinatawanan niya lang yung mga taong bayan na gusto siyang litsunin, 'di ba? Positive, excited pa din si Donkey, no? Tinatawanan niya lang, no? Kumakanta-kanta lang siya. Alam mo, yung taong bayan, tuloy-tuloy yung pagtabon sa kanya ng lupa. Pero si Donkey, sumasayaw lang. Sinashake-shake niya lang yung likod niya, ganyan. Anong nangyari? Hindi po siya natabunan ng lupa. Bakit? Kasi every time na buwabagsak sa kanya yung lupa, sinashake-shake niya lang siya eh. Nagsishake-shake lang siya, sumasayaw-sayaw lang siya. Di ba? Kumakanta-kanta lang siya, di ba? Ang galing hanggang sa, di ba yung lupa po, no? Siyempre, tabon ka ng tabon, naiipon siya, tama? So, umaakyat yan. So, hanggang sa nakatakas pa si Donkey. Kasi yung lupa na tinatabon sa kanya, inaapakan niya. Shake, shake, hapak. Shake, shake, apak, apak siya dun sa lupa. Hanggang sa, yun, nakatakas siya. Di ba? Anong moral lesson ng kwento ni Donkey? Okay. Marami sa atin, okay, there's a lot of people, maraming binabato sa atin. Negativity, nagsasabi ng hindi maganda, discouragements, yung mga tinatawag natin mga dream stealers. Hindi ka na nga sinusuportahan, nagsasabi pa ng hindi maganda. Minsan, I don't know kung kayo naka-encounter na kayong sinabihan din kayo ng, oh, scammer ka. Ang sarap sa pakin, no?
Anong scammer? Ang tingin, kasi may mga tao ang tingin sa mga networker scammer. Ganon. Di ba? Ang tingin ng iba sa mga nagne-network, negative talaga. Eh wala na, kasi out of control natin yun. Wala tayong control sa mga taong nasa paligid natin, no? So, ang control lang natin yung sarili natin. So, anong gagawin natin? Pag may mga taong nagsasabi sa atin ng hindi maganda, yung hindi na, kahit nga kaibigan natin minsan, sa halip na suportahan tayo, nagsasabi pa ng, ano, ayoko kasi ng ganyan eh. Sorry ha, kasi, tapos minsan yung kaibigan mo, hindi mo na close. Mangyayari to minsan sa'yo ha. Minsan po may kaibigan ka, ka-close mo dati. Noong nagbe-business ka ng ganito, lumalayo na sa'yo. May mga ganun po, no? May mga ganun. So, anong gagawin natin? Magpapatabo na lang ba tayo at mamamatay tayo doon, no? Katulad ni Donkey? Hindi. Dapat shake-shake mo lang yan. Positive pa din. Di ba? Para makawala ka sa negativity nila. Darating sa point na magkakaroon ka dito ng new set of friends. Magkakaroon ka ng new set. At ako po, personally, marami ako dating kaibigan na talagang, ano sila eh, kumbaga parang hindi magkapares yung wavelength ng utak namin eh. E di, may iba akong set of friends. Ang mga kaibigan ko na ngayon, mga business partners. So, well, for me, kaibigan ko pa rin naman sila. Pero ako na mismo yung kusang umiwas. Kasi negative yung environment eh. Kaya nga, di ba, ang tinatawag natin doon yung law of association. Subukan mo, hindi ka naman marunong manigarilyo. Eh, pero kasama mo palagi nagyoyosi. Di ba? Ano mangyayari sa'yo? May impluwensyahan ka. Hindi ka manginginom. Eh, pag lagi mong kasama, manginginom sila. Di ba? Alak 5 lagi. Yung pagdating ng alas 5, may alak na. Ang tawag doon, alak 5, di ba? Ang malupit nun, dalawa yung alas 5. May alas 5 sa hapon, may alas 5 sa umaga. O, nakita ko kasi sa province namin sa Mindoro. Sabi ko, grabe, alas 5 madaling araw umiinom ng alak. Yung alak talaga na si Gin Bulag. Tapos sa hapon, alas 5 din. Alas 5 ng hapon, umiinom din ng alak. Mayroong mga ganun. So kung ikaw hindi ka manginginom, sumasama ka sa manginginom, ano mangyayari sa iyo, 'di ba? Kaya magkakaroon ka talagang bagong set of friends dito. Pero good thing kung mga kaibigan mo, ayan, ka-business partner mo din sila. Katulad ng team natin sa Virginia, no? Ayan, isang grupo lang magkakaibigan 'to eh, 'di ba? Sila Mentor Lolita, sila Mentor Lourdes, yan, sila Mentor Avelina, sila Mentor Avic. Isang magkakatropa to, sila Tita Pat, 'di ba? Magkakatropa yan, magkakaibigan yan. Yan ang totoong magkakaibigan talaga, no? Na pagdating sa business, magkakaibigan pa rin, suportahan pa din. Yan talaga, yan yung mga true friends. Di ba? Kasi yung iba, nagnegosyo yung kaibigan, di man lang suportahan. Sa halip na, okay lang sana yung hindi ka sumali eh. Pero suportahan mo man lang sana na pumili ka ng product. Alam mo yun, support our friends na mga negosyante. Kasi, alam mo yun, so, yun ang totoong kaibigan. Pero again, sa negosyo natin, magkakaroon ka talagang new set of friends. Alright? So, huwag kang mag-quit dahil mga negative yung friends mo. Huwag. Huwag kang mag-alala, magkakaroon ka ng new set of friends. At tandaan mo, pag naging successful ka, yung mga friends mo dati, mga old friends mo na hindi sumusuporta sa iyo, pag nakita nila yung results mo, ayan, unti-unting lalapit na sa iyo yan. No? Na-experience ko rin kasi yan. Na minsan kasi ang hinihintay lang nila sa iyo yung results mo. Eh di pakitaan mo talaga ng resulta, di ba? Ganun siya. Oh. Eto, ano tong isda na to? Ito yung mga kwento ng mangingisda. Okay? Ang kwento ng mangingisda, anong kwento na to? Ito yung ah may kasama to dapat eh. May bata tong kasama. Ito yung tatay, nawala yung anak, siguro nag-CR, nag-toilet, eh, wala dito sa picture. So nakakahuli yung tatay ng malaking isda. Ang ginagawa ng tatay, yung malaking isda, binabalik doon sa dito sa lake, no? Sa ilog. Nagtataka yung anak niya, "Tay, bakit mo binabalik? Sayang naman ang laki." Sabi ng tatay, "Mamaya anak, pag-uwi natin explain ko sa iyo." Oh, 'di ba? Seryoso. Yung maliliit na isda, yun lang yung nilalagay dito sa lagyanan nila ng huli, no?
Tapos basta malaki, tinatapon, binabalik doon. So pagbalik nila ngayon, pupunta din sa bahay, dumiretso sila sa kusina. O anak, dito, pakita ko sa iyo. Bakit tinatapon ni daddy, ni tatay yung isdang malalaki? Ito, tingnan mo, yung kawali natin, pinakita yung kawali, maliit lang. Kasya lang yung maliit na isda. Oh. So, ang talino ng tatay, no? Maliit lang yung isdang kinukuha niya kasi maliit lang daw yung kawali. Okay, anong moral lesson naman doon? Marami sa atin po kasi, yung kawali natin, yan yung mindset. Kaya may mga taong negative sa negosyo natin, yung mindset kasi nila, maliit yung kawali nila. Hindi kasya yung malaking isda. Alam mo yung ganun? Kung parang usapan natin dito, pwedeng kumita ng 100,000 hanggang 1 milyon, pwedeng kumita, 1 linggo, ganyan. Pero sa kanila, hindi accepted ng kanilang mindset, ng kanilang psychological wallet kung tawagin. Kaya tuloy, hindi kanila maintindihan. Hindi sila makapaniwala sa iyo. Alam mo yung gano'n? Kaya intindihin natin sila. Kasi may mga tao, talagang yung psychological wallet nila, hindi mag-match. Okay. Commercial break lang guys. May nag-doorbell. Bubuksan ko lang. Okay. Wait lang po 1 second. Okay, ang bilis ko lang, no? 1 second lang yun, ha? Ayan, dumating na kasi yung ating coordinator sa ating home office. True, ganun po din, bawal hulihin ang maliit. Baligtad dito, ibabalik. Sabi ni Mentor Zinaida, ibabalik ang maliit, di ba? So, yun kasi yung moral lesson po doon. Marami kasing tao, kukwentuhan mo ng malalaking income, hindi accepted ng brain nila. So, kaya intindihin natin sila, no? Kasi maraming tao hindi naman sanay sa ganun eh. Yung iba sanay lang sa 20,000 per month, 50,000 per month. Pagpakitaan mo sila ng 1 million per month, scam yan, hindi yan totoo. Kasi nga, yung brain nila hindi sanay doon, no? Kaya wag natin sila awayin. Kaya nga po yung mga taong hindi nakakaintindi sa atin, yung mga taong hindi sumusuporta sa atin, yung mga taong, alam mo yun, nagdi-discourage pa sa atin, pinagpipray lang natin sila, no? Hindi natin sila inaaway. Kaya nga, do not burn the bridge. Kasi, ano ba, inaway mo. Yung pala, dumating yung time. Nag-decide siya, parang gusto ko ng mag-business. Inaway mo siya. Baka hindi siya sa'yo sumali. Sa iba pa yan sasali kasi inaway mo siya eh. Alam mo yung ganun? Kaya huwag mo siyang awayin ha. Pinagpe-pray po natin yung mga tao na hindi sumasali sa atin, hindi pa sa atin nagpe-pay in o hindi bumibili ng barley. Pinagpe-pray lang natin. Hindi natin sila inaaway. Para pag nag-decide na sila, kanino babalik? Sa iyo. O, di ba? Sa iyo pa rin. Ikaw pa rin ang babalik. Kasi ikaw ang kakila. Alam mo ba ako? Kaya nga po, lalong lumakas yung barley po natin kasi maraming fake barley ngayon. So yung mga gusto na mag-barley, sinong babalikan? Di yung kaibigan nilang alam nila na nagbebenta talaga ng legit. O, di ba? Kung inaway mo, baka nag-order na lang sila online tapos na-order na nila fake pala. O, di ba? So kaya, huwag tayong mang-away ha. Okay? No emotions on the outcome. Okay? So, no emotions. So, it's a number game. Numbers game talaga siya, no? Sabi dito, there's no secret. Ito kasi yung sumikat na ano siya, Amway, no? Legendary po yung tao na yan, si Bill Britt. Na yung anak niya, yung mga apo niya, yung mga nagmana ng kanyang account sa Amway. Isa yan sa pinakamayaman sa Amway, si Bill Britt. Sabi niya, there's no secret. I simply show the plan to 1,200 people. Yan yung mga prospects niya lahat. 1,000 sa listahan ng prospects niya. Ito lahat yung nakausap niya. 900 said no. Oh, grabe. Dami ha.
and only 300 sign up. So out of 900 yung no, 300 yung nag-sign up. Out of those 300, only 85 did something at all. Okay? 85 lang out of 300. Tapos, out of those 85, only 35 lang yung mga seryoso. Imagine mo yun, no? And out of those 35, 11 made me a millionaire. O, di ba? 11. So, hindi mo pala kailangan ng sobrang daming magiging leaders mo sa totoo lang. Ang kailangan mo yung quality people. Ito, out of so many, 11 quality people, quality leaders, ang nagpa-millionaire sa kanya. Timing is everything. If you have 100 minutes, spend a 1 minute to one person. What is the average number of prospects that you attempted to call files per week? Yan, kung sa isang linggo, ilan yung natatawagan mo? Everyone is not a prospect. Approach does matter. All right? So, everyone is not a prospect. Prospect yan. Typo error lang po yan. Everyone is a prospect. So, ibig sabihin, talagang totoo yan. Numbers game talaga po. Paramihan lang tayo ng kausap. Mas marami kang kausap, mas malaki yung chance mo na maka-recruit, syempre, no? Makapagpalaki ng team. So, kasama na dyan yung attraction marketing po ito yung pinopost natin every day sa ating mga social media accounts. At ganun din sa offline marketing na tinatawag, ito yung ano yung nakikita ng tao sa iyo. Yun doon sila na-attract. Kaya kailangan may magandang result sa iyo, no? Sinasabi mo maganda yung barley, dapat nakikita sa katawan mo na maganda yung barley talaga. Meron kang testimony. Maganda yung business, dapat nakikita sa iyo na anong results ng negosyo mo, di ba? Dapat nagkakaroon ka ng results sa business. Nagkakaroon ka ng give me 5 just for you, nag-rank up ka, may mga achievements ka, no? Yan, attraction marketing. Show your lifestyle in your fix your profile. So, sa social media, kailangan ayusin natin yan. Kailangan ang presentation ng social media accounts natin, ikaw ay isang entrepreneur. Di ba? Kung credible person ka na makikita sa Facebook mo or sa ibang social media accounts mo na talagang sa iyo sila sasali kasi maayos yung ano mo, yung timeline mo, yung profile mo, di ba? And of course, yung mga travel mo, yung mga activities mo, di ba? Yun. Iyan mo yan. Post mo yan. So, warm and cold market. So, yung warm, ito yung mga kakilala. Okay? Yung cold, ito yung hindi kakilala. So, hindi ka pwedeng maubusan ng prospect. Mentor, wala na akong makausap kasi lahat ng mga kilala ko, nakausap ko na. O, yung kakilala mo lang yun. Ang tawag doon, warm market. Yung cold market, hindi mo naman kayang ubusin yan. Ang cold market, lahat ng tao hindi mo kakilala. O, di lahat, di ba? Hindi ka pwedeng magkaroon ng reason sa sarili mo na wala na akong makausap, ubos na. Hindi siya ganun. Kasi yung cold market, yan yung unlimited. Billions ang tao sa mundo. Hindi mo kayang ubusin, di ba? Mentor, lahat sila dito member na, wala na akong ma-recruit. Hindi ganun. Kasi ang negosyo natin, worldwide, hindi siya pang Canada lang or pang US lang or pang Pilipinas lang, hindi eh. Pang buong mundo siya. Ganun kaganda ang negosyo natin. Okay? No, like, trust. Ano yan? Posture, no game, no confidence. Ayusin natin ang posture. Yan. No game, confidence. Ano pa yan? Attract, connect, engage, close. Yan. Attract, connect, engage, close. May mga script kasi dito, babasahin na natin mamaya. So, isa-isa natin. Attract, post. Ito sa posting natin sa social media accounts, to. Family, personal life, inspiring quotes, personal development. So, yan yung mga pinopost. Because of that, ma-attract sila. Inspiring quotes, kasama na dyan yung mga Bible verses, kasama na dyan yung mga inspirational quotes, no? Nandiyan yan lahat. Motivational quotes. Ibig sabihin, positive yung pinopost natin. Okay? Kasi ang tao naman, ma-attract sa positive. Sino bang gusto sumama sa negative, di ba? So, yun. Kaya nga, hindi mo pwedeng i-push yung problema mo. Alam mo yung ganun. Kasi, pag pinopost mo yung problema mo, sina-shoutout mo yung problem mo, ano mangyayari?
lalo lang lalaki yun. Negative pa yung binibigay niya. Okay? O kaya naman kung may aawayin ka, wag mo rin ipopost. Okay? Kasi negative kasi yun eh. I-PM mo na lang. Di ba? Ganun siya. Yun ang golden rule sa Facebook marketing or attraction marketing. Engage. What do you think about this? Yan. Yung mga engaging post natin, no? Yung may mga tanong, di ba? Like if you agree. Ayan. Caption this. Say yes if you agree. Ayan, no? So, yan yung mga engagement or yung mga engaging na mga posts pag tayo po ay nagpo-post sa social media accounts natin. Okay? Mga comments, ayan o. Genius, agree, I love this. Thank you for sharing. Boom, happy birthday. Ayun, alam niyo po, isa sa para mag-connect ka dun sa mga prospects mo, babatiin mo sila sa birthday nila. Kasi 'di ba everyday, yung Facebook, meron siyang notification ng may mga birthday. Ang gagawin niyo po diyan, wag mo silang babatiin sa timeline nila. Ang gagawin niyo po, i-PM mo. Ako ganun ginagawa ko. I-PM niyo po. Siyempre magre-reply yan eh. 'Di ba? Pag hindi na busy, mag-reply yan. Oy, thank you ha. Naalala mo birthday ko. 'Di ba? Doon na mag-start ng conversation nyo. Magko-connect ka na sa kanya. Pero ano, alam mo yun, kung parang 'di ba lagi sinasabi, building rapport, build friendship. Huwag agad-agad business ang i-offer mo, ha? Makipagkaibigan, makipag-connect. Yan, compliment. Hanap ka ng bagay na i-compliment mo sa kanya. Halimbawa, si Mentor Julie o halimbawa prospect mo si Mentor Julie. Hi Julie, parang ang ganda ng ano mo ngayon. Alam mo, may i-compliment ka sa prospect mo. Isang bagay yun para pero maging honest ka siyempre, no. Hanap ka ng maganda sa kanya. Ang ganda ng shoes mo, ganyan, no? Kaya ang ganda ng hair mo, ang ganda ng mata mo. Yung babati ka ng maganda sa kanya. Okay? Compliment. One way to connect. Find similarity. Yan. Ay, ano ka rin pala, nagba-basketball ka rin pala, nagba-volleyball ka rin pala, mahilig ka rin pala sa pets. Alam mo yung gano'n? Find similarity. Help them and offer I am worldwide. Yun naman yung pang last. Okay? So, always find ways to connect kung saan kayo magko-connect, magmamatch, no? Connect ka dyan. Member ka rin pala ng group ng ano, ganyan, di ba? So, yun. Always try to connect. Okay? I'm not sure. Ito yung mga ano, mga example lang po. I love your post. I like your attitude. I'm not sure if this is for you or not, but I want to share it with you. I actually help people make money using internet. Let me know in case you're interested. If not, no big deal. Yeah, isa yan sa mga ano para sa mga strangers halimbawa na post or ito ay pini-PM, no? Yan, pwede mo yang i-copy. Halimbawa, nag-post yung friend mo, yung na pinaprospect mo. Ayan. Pero maganda i-personalize mo siya. Kumbaga para it doesn't sound like scripted. Hoy friend, ganda ng post mo ha. Yung ano mo ha, yung sarili mong script, ito po ay guide lang to ha. Kasi parang scripted ang dating, di ba? Kung friend mo, kung hindi naman, halimbawa, hindi mo naman siya friend talaga, stranger, pero friend mo sa Facebook, pwedeng ganyan. Pero pag friend mo na, ano mo, personalize mo yung pag-message. 'Di ba? Gets niyo ba 'yon? Okay? Pag stranger pwede. Ito siya. Pero pagka friend mo na, personalize. No, mas yung kung paano ka nagchat sa kanya. Okay? Kasi baka magulat, hindi ka naman nag-i-English tapos ito yung inano mo sa friend mo, parang si ano ba 'to? Halimbawa, si Virginia ba 'to nag-chat na 'to? Puro English eh. Alam mo gano'n? Scripted ang dating. So, gawin mong personalize yan, ha? Basta ito guide lang to, guys, ha? Okay? Social media is like a big party. Yan. Use Clam. How to meet friends online. Yan. Kasi lahat ng tao sa Facebook, especially yung mga hindi pa member, lahat yan prospect mo. Ano gagawin mo? Ayan, oh. Active ka. Halimbawa, mayroon kang pinoprospect. Halimbawa, si Tita Lourdes, no? Prospect mo pala siya. Friend mo siya, di ba? Ang gagawin mo dyan,
mga post niya, magko-comment ka, di ba? Magla-like ka, ganyan. Para, alimbawa, hindi mo ba friend, yan, add mo as friend, tapos mini-message mo. Pero again, hindi yung business agad yung approach mo. Okay? Kailangan yung nakikipag-friend ka talaga, nakikiconnect ka, nakikipagkaibigan ka, ganun. Building rapport tawag doon. Hindi yung para magko-comment ka tapos nag-offer ka kagad ng barley. Alam mo yung ganun? Yung wala ka na lang ibang kinoment or minessage kundi puro business. Secondary po yun. Okay? Maging sincere ka muna na mga musta ka. Alam mo yun, maki-connect ka talaga as in. Hindi pwedeng laging ang ano mo ay business agad. Makipag-connect ka muna. Alright? Katulad alam niyo po, kwento ko lang sa inyo, yung bago namin nakakasama sa aming small group doon sa church. Normally naman talaga nagkukwentuhan yan, especially pag bago, di ba? So bago kaming member ng group na yon. So kwentuhan, syempre matatanong, oh, anong business niyo, anong work niyo, ganyan ganyan. So ano lang, yung parang it doesn't sound like you are recruiting them or prospecting them. Yung ano lang, chill ka lang sa pagkwento. Alam mo yung gano'n? Yung hindi yung parang ang dating ay nire-recruit mo na sila. Ang dapat yung parang mako-curious pa sila na ano yung negosyo niya, di ba? Yung gano'n. Alright? And eto sa inviting naman, okay? Ito, ito yung gasgas na form na tinatawag. Kakamustahin mo yung family, yung occupation nila, yung ano yung ginagawa nila pag walang work, tapos message mo sila. Hindi pwedeng message agad, no? Ng invite. Mga kamusta? Hoy friend, kamusta pala si mama mo, di ba? Si papa, kamusta? Si tita, si tito, kamusta? Mga kamusta ka? Okay, especially pag friend mo, no? Ay, ito nga, problema kami kasi si tatay ngayon may ano, diabetic na siya. Ang dami niyang gamot. Pag narinig mo yung word na diabetic, anong mangyayari? Para kang merong ano, light bulb sa ulo mo. Di, ting! Alam mo na kagad ang message mo, di ba? Kasi nangamusta ka eh. O, alam mo na yung message mo dyan. Okay? Ay, ganun. Pero makikisimpatya ka naman siyempre muna, no? Hindi yung pag sinabing diabetic, ay sakto yung barley. Yung makikisimpatya ka muna. Ay, ganun ba, friend? Okay, kailan pa? O, kamusta na pakiramdam niya? Yung, nagigets, di ba? Hindi pwedeng nalaman mo lang, biglang barley agad. Diabetic, barley. Ganun. Yung, kukunik ka pa din. Huwag ka masyadong excited doon na alam, nagigets yun naman siguro pinopoint ko, no? Yung si tatay nga, medyo ano ngayon, kasi ah, nagkasakit si tatay, nasa ospital. Anong sakit ni tatay mo? Hindi pwedeng nalaman mo lang nasa ospital. Ganun. Ito, barley. Ay. Show concern muna. Sympathy. Di ba? Makisimpatya ka sa tao. At saka, yung concern mo, pakita mo. Mag-interview ka siyempre ng, ano, alam mo yun, naayon sa puso. Ay, ganun. Ano nangyari sa kanya? Kamusta na siya ngayon? At ang last message mo, yung barley. Okay? Nagigets niyo naman po, ano? Occupation. O kung mga musta ka sa trabaho niya. My friend, kamusta ka na sa work mo? Di ba? Okay lang, ganun pa rin, dati pa rin. Alam mo yan? Ah, Tapos magkukwento yan. Tapos, alam mo yun, kwentuhan tungkol sa trabaho, di ba? Wala pa rin increase, yung bonus namin, ganito, ganyan, ganyan. So, pag napakwento mo siya tungkol sa mga hinaing, yan, sa trabaho, alam mo na ang message mo. Ay, nako, friend, nakaka-relate talaga ako sa iyo. Ganyan din ako eh. Pero, alam mo ba, thankful ako ngayon kasi meron akong side hustle. Meron akong racket ngayon na kahit papaano, ay, yun, doon ka magbe-message ngayon sa kanya na tungkol sa business mo, 'di ba? Kasi alam mo na yung sitwasyon niya. O pag wala siyang trabaho, anong ginagawa niya? Yung makakausap mo din. Pag wala akong work, ano ako, jogging gaya, healthy, jogging ako, naglalaro ako ng ganito, ganyan, ganyan. Alam mo yan? So para malaman mo anong ginagawa niya pag wala siyang
Pasok na. Anong mga recreational activities niya. Yun, message. Kasi yung message mo, connected dapat dito sa tatlo na yan. Okay? Hindi ka pwedeng basta lang mag-invite nang hindi mo man lang nakausap tungkol sa mga yan. Alright? Dapat i-connect mo. Okay, docs? Digging. Yan o. Digging tool. Yan yung panghukay mo. Yan yung ano, yan yung pag-invite natin, no? Yan yung digging tool na tinatawag. Listening, like building rapport. So, listen to your prospect. You're digging into the needs. Kasi ang kailangan mong malaman, ano ba yung needs ng customer. Hindi kasi, alimbawa, yung customer mo, bibili ng laptop. Offer ka ng offer ng cellphone. Ito, ang ganda, brand new ito iPhone 15 na to, ito na yung brand new. Hindi niya pala kailangan ng phone, ang kailangan niya laptop. Alam mo yung gano'n, hindi mag-meet. Ang business kasi, simple lang naman daw talaga ang business eh. Business is all about meeting the needs of the client, meeting the needs of the customer, solving the problem. That's the business. Ang lahat ng negosyo ay tungkol sa ganyan. O, kahit anong negosyo, promise, mag-isip ka ng negosyo. Business, ang pinaka-common sa lahat ng negosyo, giving the needs, providing the needs, solving the problem. Okay? So what we need to do is dig in. Alamin natin ano yung kailangan ng customer, anong kailangan ng prospect natin. Okay? Kaya para maipoprovide natin yung solution. May health concern, barley. May concern about sa kanyang income, kulang yung income, may business tayong ino-offer. Walang siyang oras, di ba? So sobrang busy, wala na siyang oras. Meron tayong ino-offer na time freedom. Kapag ginawa niyang seryoso yung business natin, magkakaroon siyang time freedom. Tama? Yung may solution ka sa problema. Ang tunay na negosyante ay solution provider. Okay? So ganun din tayo. We are in the business world. We provide solutions. So how can you provide the solution if you do not know the problem? So you have to find out what's the problem. Ano yung kailangan? And what's the need? Okay? You start with, nakalagay dyan, sincere compliment. Yan na nga yun, yung sinasabi natin. Yung i-compliment mo siya, yung prospect mo, ha? Uy, ang ganda ng bag mo, ang ganda ng hair mo, di ba? Ang ganda naman ng lips mo, ang ganda naman ng, anong ginagamit ng lipstick? Or sa mga babae, ganun, di ba? O kung ano yung pwede mong mabati sa kanya na ma-compliment sa kanya, no? One way to connect. Alright? Ito yung mga sample lang scripts na po. Meron akong bagong project na ginagawa. Halimbawa, name niya, halimbawa, Virginia. Hey, Fred, Virginia, meron akong bagong project na ginagawa ngayon kung saan magagawa natin kumita on the side and we are forming a team. At isa ka sa napili ko. Would it be okay kung i-share ko sa'yo? Guys, eto ay sample lang to ha. Halimbawa, friend mo. Kung paano ka nakikipag-chat sa friend mo, gawin mong personalized to. Ito ay guide lang. Gets nyo? Kasi baka magulat siya. Alam mo to? Si Joy ba ang kachat ko? Parang hindi naman siya ganito mag-chat. Alam mo gano'n? Kasi scripted yung chat mo. So gagawin mong personalized yung pag-chat mo sa kanya. Gets nyo? Ito ay guide lang. Okay? Guide lang po ito. O halimbawa, friend mo dito pala si Mentor Eman, no? Oy bro, Eman, meron kasi akong bagong, tinan mo ha, kung paano ka nakikipag-usap sa kanya, ganun ka rin makipag-chat. Hindi yung biglang na bago yung chat mo na parang scripted talaga yung dating na hindi kanya kilala. Si Eman ba to? Or ano mo yung ganun? So, nagigets nyo naman po yun, no? Okay? So, eto, halimbawa, hindi siya sanay sa'yo na mag-forming a team ka dyan. Alam mo gano'n? Ano tong forming a team na sinasabi niya? No? Di palitan mo yung script na yan, ha? Guide lang to. Guide lang. Bro, meron kasi akong binubuo ngayon na di Tagalogin mo. Meron kasi akong binibuild ngayon na team, di ba? At
ikaw ang gusto kong makasama. Alam mo yun, tingnan mo lang, share ko sa'yo. Gawin mong personalize. Okay? Gets po ha? O ito pa, business proposal script. Meron akong business proposal sa'yo kung saan magagawa natin makapagnegosyo kahit nasa bahay lang. Would it be okay kung i-share ko sa'yo? Siguro kapag ka sa bagong friend or stranger mo, pwede to, no? Pero ito ang point natin dito ha, i-personalize mo yung message. Guide lang po yung mga script na yan, ha? Okay, klaro tayo doon. Baka meron, ito naman third party na, baka meron kang kakilala na gusto kumita habang gamit ang kanyang cellphone. Again, guide lang to. Would it be okay kung i-refer mo ako? Bro, baka may friend ka na, ano, ha, na naghahanap ng part-time work o part-time job. Refer mo sa akin, ha. Ayun, no, simpleng ganun. Okay? Third party approach or third party script. Patulong script. Ah, friend Lourdes, ganyan, halimbawa, no? Patulong naman, meron kasi akong gathering tomorrow. Ito, halimbawa, may IBP ka, halimbawa. Di ba? 4 p.m. sa, ganyan. Sa atin naman, sa Zoom, di ba? Meron kasi akong, meron kasi kaming, Zoom gathering bukas. Alas 8 ng umaga. Ayan. O kaya sa dyan sa US, alas 8 ng gabi sa Zoom. At na-assign ako magdala ng 3 tao. Ayan, para sa business namin. Naisip ko baka pwede akong humingi ng support sa iyo na maging isa ka sa mga guests ko mamaya. Nagigets niyo po, di ba, no? So, parang patulong. Okay, kailangan ko kasi magkaroon ng guest. Okay lang ba? Makikinig ka lang naman. Alam mo yung gano'n? So, patulong script. Favor script, kumbaga. Okay? Business expansion script. Friend Avi. Yan. Meron akong business expand dyan sa area nyo. Meron akong business na expand dyan sa Virginia, gano'n. Sa Canada, dyan sa Vancouver, di ba? Dyan sa Palawan, di ba? Ayan, o. At naghahanap ako ng mga tao na katulad mo na matyaga, na taga dyan. Nag-iba yung script. Kung sakali ba, interested ka na kumita on the side bukod sa trabaho mo, ayan na, yan yung mga script, no? Again, personalize mo siya. Prospecting every day, all right? Presenting, and then keep it short and simple. Guys, magpapadala ko sa inyo ng papadala ko sa inyo ng, kasi kagabi, kausap ko si Mentor Jocelyn. Di ba, mayroon tayong official na, tawag dito, na IBP slide from office, na yung talagang ginagamit sa head office. Meron po akong ginawan mas simplified pa doon. Personalized naman ng pang team natin. So, bibigyan ko kayo, no? Paalala nyo sa akin. Send ko sa inyo yung, nasa Canva yon para may copy kayo. Na short and simple lang talaga siya. Okay? And then, closing, ito na. Ang crucial kasi niyang closing part, no? Paano mo siya kino-close. More on questioning po ito. More on nag-ask tayo ng question. Kung gagawin mo itong business na ito, magkano ang gusto mong kitain? Okay? Kasi, diba, natapos na yung presentation mo. Doon sa presentation na ipapakita na i-share ko sa inyo, guys, doon sa IBP ginawa ko, ano lang yon, very simple lang siya na pagdating sa kitaan doon, retailing lang, referral, tapos just for you give me 5 na. Simplified. Hindi nakaka-complicate, no? So, tapos puro testimony na ito yung mga just for you, ito yung mga ganyan. So, ito siya. Kung gagawin mo itong business na to, magkano gusto mong kitain? So, ito yung parang sa sample natin na sa mga just for you. Pwede ka magbigay ng example na ganun. Bro, kung gagawin mo to, magkano gusto mong kitain? Gusto mo bang kumita ng 300,000 unlimited? 150,000, 60,000, or 24,500? So, binigyan mo yung apat na options. Gets nyo? Yung 300,000 ng Jade, just for you. Yung Platinum ng 150,000, 60,000 ng Gold, just for you. At ng give me 5, 24,000. Tama? So, yun yung ginawa mo. Kung sakaling gagawin mo ito, ilang oras everyday? A week, kaya mong ibigay para sa business natin. Okay, para nakakakuha ka na kagad siya ng commitment. Talagang busy ako eh. Siguro mga 1 oras, no? Pwede ako mag-commit ng 1 oras everyday. At least may idea ka na ilang oras yung kaya niyang i-commit. Di ba? Kung may papakita ko sa iyo kung paano kikita ng
Halimbawa, sabihin natin, kasi nga, ang tanong mo nung una, magkano gusto niya kita? Gusto ko lang kumita ng part-time na at least 50,000 o 40,000, ganyan. So kung ipapakita ko sa iyo kung paano kitain yung 40,000 or 50,000 sa pagbibigay ng 1 hour per day, kaya mo na ba mag-start today? Di ba? So ibig sabihin, kung ano yung condition niya, na-meet mo. Ang gusto niya kita, halimbawa, extra 20,000 per month, extra 50,000 per month. Tapos kaya niya 1 oras o 2 oras every day. So dahil yun naman yung condition niya, kaya mo siyang i-close. Oh, bro, Yun na wala na. Mukhang nalobat or nawala po ata ng signal ang ating gunmen. Okay, hintayin lang po Baka natin. weather. ay, sorry guys, bigla nag-shutdown. Hindi ko pala naisaksak yung charger. 'Di ba? Ang ganda ng kwento ko eh. Hindi ko, sorry nawala ako. Na biglang nag-shutdown yung laptop dahil lobat na pala, na empty. Anyways, ito po. Pa-co-host na lang po ulit, mentor. Sorry Ayan. Amen. Meron tuloy sumabay. Kanina nasa 20 tayo eh. May May apat na. sumabay, men. Naging 16 tuloy. Pagkasali, Nasa tapos na. Sumabay sila, no? Okay, sige. Tuloy natin. Sana nga ako. Okay, balik tayo. Matatapos na rin naman po. Ano na yan eh. Last na yon. Closing na tayo, di ba? Nalagay. Sana siya. Okay. Wait lang. Slideshow. Alright. So, balik natin ulit. Welcome back po ulit sa nakabalik na rin. Okay, so balik na tayo. So, ito po ay isa sa powerful closing. Ito yung spillover. Bakit kailangan niya mag-join na ngayon? Kasi friend, ganito yan. Di ba? Kasi ito kami. One account policy lang kasi ito eh. Ngayon, lahat ng papasok sa amin sa susunod, halimbawa ngayon, pumasok ka, may papasok bukas, ano mangyayari doon? Automatic, yan o. Halimbawa ito, ikaw halimbawa to Mark, no? Tapos may pumasok. Eto, under mo na to lahat. Kung hindi ka pumasok ngayon, halimbawa, next week ka pa sumali, next month ka pa sumali. So, eto ka. Magiging downline ka, magiging nasa baba ka ng mga papasok na mas maaga sa'yo. Very effective to guys, yung spillover technique na tinatawag. Kasi ang mga tao, meron tayong, ayaw natin yung feeling of left behind, di ba? So kasi nga naman, ang sistema kasi ng IAM Worldwide, one account policy, spillover talaga. Yung papasok ngayon, ikaw may papasok ka bukas ng panibago, talagang wala ka naman choice, lalagyan mo yung latest di ba? Ganun talaga siya eh. Kaya magugulat ka pag tingin mo sa network mo, yung iba nga sa atin, wala pa na recruit pero may tao na, di ba? Ganun kasi yung sistema ng business natin. So, power closing talaga yan, no? Na makuklose mo siya ngayon din. Ganun siya. Okay? So, ang kailangan mo, pag na-close mo na, kasi hindi naman lahat on the spot sumasali ka agad, di ba? So, follow up mo kagad.
ang pag-follow up natin within 24 to 48 hour. Okay, one very good way to follow up is yung napatry mo ng product. Halimbawa, hindi pa siya talaga sumali ngayon on the spot. Mapatry mo man lang siya ng product. Na, oy friend, try mo na lang muna tong habang nag-iisip ka pa talaga, hindi ka pa makapag-decide ngayon. Try mo na muna yung barley kasi alam kong makakatulong talaga ito sa iyo. Para meron kang ma-follow up, makamusta sa kanya. Oy, kamusta yung pag-take ng barley? Tama? 'Di ba kasi dapat ma-follow up mo siya 24 to 48 hour eh. Ibig sabihin, the following day, dapat ma-follow up mo siya. Okay? Makakamusta mo. Uy, kamusta yung pag-take mo ng barley? Okay? Para meron kang Tapos, invite mo lang ulit sa presentation. Kasi minsan, sa isang presentation, hindi pa siya nakakapag-decide. Pero sa pangalawang presentation, yun, mas naliwanagan siya. Sige na nga, gagawin ko na ng paraan, sasali na. Alam mo yung ganun? Kasi mas naintindihan niya na. Parang sa movie, di ba? Sa unang panood mo, parang hindi mo masyado magets, pero pangalawang panood mo, pangatlo, di ba? Parang, uy, nagigets ko na, di ba? Alam mo yung ganun. So, follow up mo lang. Using value to follow up. Okay? Ito yung you're showing concern, di ba? Sa prospect mo. Alright? Alright. Naririnig, okay lang, at least narinig ko siya. Ayan, sige po. What to do if your prospect is not responding? Ayan. Anong gagawin? Pag not responding po siya, alright? So, marami kasing reason yan. Halimbawa, talagang busy sa work niya, hindi siya nagre-reply. Again, huwag tayong magpakita ng parang nababad trip ka kasi hindi nagre-reply sa'yo, hindi nagre-respond sa'yo, no? Lagi kang, tawag dito, in control sa emotion natin na positive ka palagi. Lagi kang magbibigay ng benefit of the doubt na baka lang talaga busy siya, alam mo yun, baka lang talaga ganito. And always, talaga, yung maging sincere ka sa concern mo sa kanya na gusto mo siya matulungan. Alright? Na okay lang na parang, kaya alam mo, ako, ang dami ko na experience na ganito, yung hindi talaga, sinisinmood ako, ganyan. Pero, yung friend ko dati na sa Singapore, nung bumalik ako sa Singapore dati ng 2018, na IBP ko na yun. Alam mo, nag-member lang sa akin yun, 2 months ago. Okay, pero ang dami kong doon, ang dami kong mga messages doon, sinisin mode niya lang. Pero 2 months ago lang siya sumali sa akin. Okay, kasi gusto niya na talaga mag-barley, alam mo yung ganun. Tapos gusto niya makabilang discount, kaya bumili siya ng package. So, pero kahit na sinisin mode niya lang ako, hindi ako nagpakita ng parang bad trip ako sa kanya ganyan. Ina-update ko pa rin po siya sa tapos alam mo yon, yung continuous pa rin yung pagla-like ko sa kanya kasi isa sa mga friends ko din, ng prospect ganyan. So, ibig sabihin, sabi nga 'di ba, ang golden rule po sa ating Facebook marketing, hangga't hindi ka binablock, tuloy mo lang mag-follow up ganyan. Hindi naman nakakapa isang click lang naman yung message mo, yung mangangamusta ka lang, alam mo yung ganun. Tama? Tapos halimbawa, talagang hindi siya maka-attend sa presentation. Sasabihin mo lang na, ay, okay lang ba, friend? Kasi alam ko talaga sobrang busy ka. Mayroon akong video na isi-send sa'yo. At least doon, mapanood mo na. Okay? Pag may vacant time ka, panoorin mo. Alam mo yung ganun? So, lagi may solution tayo. So, prospecting every day. Alright? Do the basic every day. So, actually, tapos na tayo. Ayan o. Thank you every day. O, diba? Natapos na rin tayo. So, thank you for staying. At alam ko po na lahat ng nandito, ito yung magiging master sa I am 5. Alright? So, sana may bago kayo natutunan kahit na ito ay palagi nyo naririnig, di ba? Kaya lagi natin sinasabi, in every speaker, kahit the same topic, may bago kang matututunan, may bagong mga wisdom na nasi-share yan, no? Kaya continuously, listen lang tayo palagi kasi it's for our good naman eh. So yun, maraming salamat po at nandyan pa ba yung ating host? Wala na yata, Mento, baka na. Wala na. Anyway, before we, bago muna lahat po, we're gonna give you a big token of appreciation.
Dito Wow. muna tayo. Darn. Very big. My God. Made in Canada. Made in Canada. Ganun. Yeah. Mag-try kayo kung makita ko, mentor. Saglit po. Yun po, yun. Okay. Yan po ang Oh, wow, galing naman. mentor. Medyo quiet ka pa yun. Ang sexy ko Anyway, dyan, we want to actually give this certificate of appreciation to our mentor, Sammy Palomo, in great recognition for generously sharing her wisdom and expertise as one of the speaker of Dream Team Worldwide Academy for the basic training held on September 6, 2023. And of course, signed by his loving wife, Rachel Palomo. Thank you, mentor, and we do really appreciate. I know you're so busy and you still always have time for us. And deep in our heart, maybe you cannot see it, but we always appreciate you, mentor. Do you need any napkin, Doc? Mentor? Napapayak na ba kayo? But anyway, thank you guys. Can we have a big clap and a heart for mentor Sammy Palomo? Thank you, mentor. And please, can you open the Picture tayo. your camera at magpipicture daw tayo. Thank you again, mentor. Thank you po, Mentor Mami Abby. Thank you so much, Mentor Thank you po, Tita Sammy. Pat. Thank you. God bless. Thank you, mentor. Po. Thank you po. Tara, Okay, picture po picture. tayo. Ganun. Picture Turn. tayo. Sino, Ayan. sino magpipicture? Okay. Sige, ako na. Speaker po. Ano po? All around Speaker tayo, mo di ba? na. Pwede na Pag tayo. ako nagpicture, baka mawala ulit. All around naman tayo eh. Sige. All of us, or just the speaker and Sige po. So, tayo muna. Sige, si speaker muna. Gallery Sige. po. Gallery. speaker muna. Smile, speaker. Gallery. Gallery, What? mentor. Heart po. Speaker. Tara po, heart, heart. Gallery, heart, heart. Gallery, heart. Ayan, okay, docs. Ayan, okay po. 1, 2, 3. Yun, okay, okay. Alright, thank you po. And yes po, Tita Vic. Mentor Vic. Nakamute po yata kayo, Tita. Baka yung isa po, baka dun sa isa kayo nakamute po yan eh. Can you hear me? Oh, yes, yes. Pwede na po. Opo. First of all, oh my gosh. Thank you so much na kayo ang nag-ano ngayon, nag-present ng IM5. Thank you so much. And then also gusto ko lang i-welcome. Very good, ang galing. Napanood ko yung kay Sir TJ, pero ibang flavor naman yung binigay. So marami kami natutunan. And then also, gusto ko lang i-welcome si Miss Virginia Valencia, bago nating gold member from California. Congrats po. Oo, kaya namatay yata yung kanyang laptop, kaya yung cellphone down, medyo dark siya, wala siyang cam. So welcome natin siya. Welcome po. Welcome and Welcome congratulations po, Mentor Virginia. Mentor Virginia Valencia. Welcome po. Sa Dream Team at Agape po. Welcome. Hindi siya nakamute. Nakamute siya. Okay. Thank you. And meron po tayong mga question kay Mentor Sam since andito na rin siya. Why not take advantage of it? We always take advantage of him anyway. Sige po, at saka very ito yung napakaganda magtanungan kasi ito na yung kumbaga, this is the heart of the business. Yung paano tayo mag-prospect, paano tayo kumakausap,
paano tayo nagko-close, di ba? Yun, magtanong po tayo. Ano yung mga gusto nyong mas malaman pa, ganyan. Ano po Ito yung ano yung mga... ibibigay nyo sa amin? Ito to. Send ko na po sa inyo yung ano. Ginawa ko to sa Canva, inedit. Pero ito po ay pwede yung ang pwede niyo pong gawin, create a copy tapos mag-ano po kayo, tawag dito, yung gawin yung personalized din sa inyo kasi ang introduction Yeah, dito syempre yung sarili kong introduction yeah. sa background ko, di ba? So, Strategy. pero Kanya-kanya strategy. ito po papakita ko sa inyo. Okay. So sa Canva po, ito, meron ako ditong copy of IBP. So ang gagawin niyo po, pag lahat po ba dito may Canva account na? Ang gagawin niyo po, kasi i-share ko po sa inyo to ngayon, ang gagawin niyo, magki-click ka ng dito tatlong dot na yan, mag-make a copy ka. So make a copy, katulad po na to, diba, mag-make a copy ako. So, di ba, copy of IBP, di ba? Dalawang copy na siya, di ba? Sam. Copy-copy na, di ba? Mhm. So, ang gagawin nyo lang po dyan, personalize nyo na yan sa inyo na to. Kumbaga, ito yung sarili mong IBP na yung introduction mo yung nandyan na. Kasi ito, editable naman po ito eh. Ayan. So, Saan natin na ano yan? core team. So, ganito siya po.